Midnight Man. Magandang araw, Sir Mac. Itago mo na lang ako sa pangalang Otep. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan ko nung binata pa ako. Tubong Bicol ako. At sa probinsya normal ang kwentong kababalaghan. Pero iba pala talaga pag ikaw na mismo ang nakaranas. Galing ako noon sa bahay ng tropa kong si Chris. Nagkayayaan lang tumambay. Gaya ng nakasanayan namin. 10:00 na nang magpaalam ako. Tulog na ang buong baryo namin. Tahimik na ang paligid. Dumaan ako sa kanyoga nila Chris. 100 na madalas kong daanan pa uwi. Bago umalis, nanghingi pa ako ng yose kay Chris. Habang naglalakad sa kanyoga nila, huminto ako saglit. Sinindihan ko yon gamit ang lighter ko na may flashlight na rin. Uso po yun noon. Sa liwanag ng buwan, kitang-kita ko naman ang daan, Sir Mac. Wala akong ibang kasama, pero ayos lang. Sanay naman ako. Kahit nga walang buwan at madilim ay hindi ako natatakot. Habang nagsisindi ng sigarilyo, may narinig akong mabibigat na yabag mula sa di kalayuan. Mabilis yun. Napalingon ako at naaninag ko ang parating. Papunta sa direksyon ko. Nung una akala ko kalabaw lang na tumatakbo. Pero nang mapalapit ito, doon ko napansin na hindi ito normal na hayop. Napatigil ako sa kinatatayuan. Nanlamig ang buong katawan ko. Tikbalang, Sir Mac. Hindi ako makagalaw nun. Sino bang hindi mae-estatwa sa ganun? Huminto yon malapit sa akin. Ang nasa harap ko ay isang nilalang na parang kabayo. Pero nakatayo ng diretso tulad ng tao. Yung katawan nito bato-bato. Yung mga braso naman mahaba tapos may mga daliri sa kamay. Pero hindi ko nabilang kung ilan. Mas malaki ng konti ang ulo nito kaysa sa pangkaraniwang kabayo. At yung buhok nito ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Nakatitig lang to sa akin. Hindi gumagalaw. Hanggang sa umatungal ito. Malalim, malakas at nakakatindig balahibo. Noon lang ako nakaramdam ng ganoong takot sa buong buhay ko. Na bumalot sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob. Pero bigla na lang akong tumakbo. Takbo lang ako ng takbo. Hindi lumilingon. Nang maramdaman kong malayo na ako, lumingon ako sa likod. Wala na yung tikbalang, Sir Mac. Akala ko ligtas na ako. Pero hindi pa pala tapos. Doon ko napansin na hindi ako nakakalabas sa kanyogan. Ilang minuto na akong tumatakbo. Pero hindi pa rin ako nakakarating sa amin. Dapat nasa harapan na ako ng bahay namin. Kasi nasa 5 hanggang 6 na minutong lakad lang naman ang layo nun sa bahay nila Chris. Pero wala. Wala din akong makitang mga kabahayan. Paikot-ikot lang ako sa kanyogan. Napahinto ako saglit. Pagod na ako. Nauubos na ang hininga ko nun. Tuyong-tuyo na rin ang lalamunan ko. Pero nang magdesisyon akong tumakbo ulit, hindi pa rin nagbago ang paligid. Doon ko naintindihan na pinaglalaruan ako ng tikbalang. May mga naririnig na rin akong mga ganitong kwento. Pero engkanto naman yun. Hindi ko alam na kaya din palang gawin yon ng tikbalang. Wala na akong naisip gawin, kundi sundan ang nakagisnan kong paniniwala. Hinubad ko ang damit ko. At pagkahubad nun, bigla akong nakarinig ng halakhak. Pagtingin ko sa direksyon ng tunog, naroon ang tikbalang. Nakatayo. Nakatingin sa akin at tumatawa.
Boses kabayo pero nakakagimbal. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Binaliktad ko ang damit ko at muling isinuot. Saka ako tumakbo habang nagdadasal ng ama namin ng paulit-ulit. Walang lingon-lingon, Sir Mac. Sa bawat pag-usad ko, ramdam kong may nagbabago sa paligid. At sa wakas, may natanaw na akong mga bahay. Nakahinga ako ng maluwag. At ang pinakamasayang nakita ko, isang aso na biglang humabol sa akin mula sa isang bakuran. Ibig sabihin nakalabas na ako sa kanyogan. Pag uwi ko, basang-basa ako ng pawis. Hingal na hingal din. Hindi ko na inintindi ang sermon ng nanay ko. Ang mahalaga nakauwi ako ng buhay at buo. Kinaumagahan, ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Pero sa halip na mag-alala, tinawanan lang ako ng tatay ko. Sige, tambay ka ulit ng gabi para hindi lang tikbalang ang makita mo. Ilang buwan akong hindi nakatambay sa labas ng gabi. Ilang buwan din akong hindi naglakad mag-isa tuwing gabi. Parang na-trauma ako, Sir Mac. Ngayon alam ko na hindi lang sila sa TV mapapanood. Totoo pala talaga ang tikbalang. Sir Mac, magandang araw po. Itago mo na lang ako sa pangalang Larry. May kwento ako sa'yo. Isang karanasan ko nung high school pa lang ako. Mahilig akong manghuli ng gagamba noon kasama ang tropa kong si Dudoy. Madalas kaming maglibot sa kung saan saang halamanan at puno sa lugar namin para lang makahanap ng malalakas na gagamba. Isang gabi, halos mapuno na ang dala kong 2 kahon ng posporo. 8 ang kasya sa isang kahon. 3 gagamba na lang at kompleto na ang pangbenta namin. Pero biglang may narinig kaming malakas na huni. Kik! 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 Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang tunog sa paligid namin. Agad kinabahan si Dudoy. Sinabi niyang umuwi na kami. Pero matigas ang ulo ko. 3 gagamba na lang, sabi ko. Kasi sayang naman. Isa pa, sanay naman ako sa dilim at mga tunog ng kikik sa probinsya. Patuloy kaming naghanap. Pero hindi tumigil ang kikik, Sir Mac. Maya-maya, may narinig kaming kakaibang tunog. Hindi ito basta lang huni. Parang pagspas ng isang malaking pakpak sa ere. Mabilis, malakas at parang isang dambuhalang ibon ang dumaan sa uluhan namin. Napatingala kami ni Dudoy. Napatingin sa direksyon ng tunog at nakita ni Dudoy kung saan ito papunta. Ako naman pumasok agad sa isip kong sundan kung ano man yun. Kaso ayaw ni Dudoy. Natatakot siya. Pero inuto ko siya. Sinabi kong sa kanya na lang lahat ng gagamba namin at siya na lang ang magbenta sa eskwelahan bukas kung sasama siya. Tapos sabi ko pa, hindi na ako makikibaka sa kikitain. Kanya na lahat. Napapayag ko rin siya, Sir Mac. Dahan-dahan kaming lumapit sa direksyon kung saan lumipad ang ibon. Mula sa malayo, nakita ni Dudoy ang tinutunton namin. Ang bubungan ng kapitbahay naming si Mang Fred. Si Mang Fred ay dating sundalo. Medyo matanda na pero matikas pa rin. Ang alam namin may asawa siyang mas bata sa kanya ng ilang taon. Halos kalahati ng edad niya. Nagbulungan kami ni Dudoy na baka aswang yung nasa bubong at hindi isang ibon. Mas lalo pang nabuo ang paniniwala naming aswang yon. Dahil alam namin na buntis din ang asawa ni Mang Fred. Isa pa, walang ibang dahilan kung bakit may kung anong lumapag sa bubungan nila. At ang buntis na asawa ni Mang Fred ang posibleng pakay.
Tapos may kikik pa sa paligid. Mas lalo lang nanginig sa takot si Dudoy. Pero sinabi kong magtatago naman kami. Sabi ko pa may dala naman akong maliit na itak na pwede naming gawing armas kung sakaling makita kami ng aswang. Tsaka hindi naman kako kami yung target ng aswang, kaya safe kami. Nagtago kami sa may halamanan. Pagapang kaming lumapit doon para hindi mahalata. Doon namin mas malinaw na nakita ang nilalang. Hubot-hubad ito. Yung balat ay mamantika. Parang binuhusan ng mantika sa kawali. Tapos yung buhok ay magulo. Panglalaki din yung bulto nito. Mahahaba ang braso tapos may kalakihan yung mga kamay na may matutulis na kuko. Nakadapa ito sa bubong na parang nagmamanman. Pakiramdam ko noon, isang maling galaw lang tapos na kami ni Dudoy. Ilang minuto kaming hindi gumagalaw. Hindi rin maririnig ultimo paghinga namin. Ilang minuto ding nasa ganoong posisyon ang nilalang sa bubong. Hanggang sa may narinig kaming pumutok. Putok ng baril mula sa loob ng bahay ni Mang Fred. Kasabay noon, narinig namin ang isang nakakatindig balahibong iyak. Parang malaking aso na nasaktan. Nakita naming biglang lumundag ang aswang mula sa bubungan. Medyo maliwanag yung buwan nun, pero hindi kami masyadong nakakita ng detalye. Pero kitang-kita namin kung paano ito tumakbo ng iika-ika. Malamang may tama ito. Hindi kami nakapagsalita ni Dudoy sa nakita namin. Maya-maya, bumukas ang pinto ng bahay ni Mang Fred. Galit na galit siyang lumabas. May baril sa kamay tapos nagmumura. Asawa ko pa talaga ang napili mong aswangin. Tarantado, di ka uubra sa bala ko. Sabay sukbit ng baril sa bewang niya. Dahan-dahan kaming umatras ni Dudoy. Manghang-mangha sa nangyari. Hindi namin akalaing may totoong aswang sa lugar namin. At mas lalong, hindi namin akalaing ganoon katapang si Mang Fred. Simula noon, nag-aabang kami gabi-gabi kung may babalik pang aswang sa bubungan ni Mang Fred. Pero wala na, Sir Mac. Bigo kami. Wala nang bumalik mula nung gabing yon. Magandang araw, Sir Mac. Ako po si Pidong, sakristan mayor sa parokya namin ng mahigit isang dekada. Matagal na akong nagsisilbi sa simbahan. At sa tagal kong nandoon, kabisado ko na ang bawat sulok nito. Mula kumbento hanggang sakristi. Mula altar hanggang sa madidilim na bahagi ng simbahan. Kahit matagal na ako sa simbahan, hindi ako naniniwala noon sa mga kababalaghan. Madalas akong makarinig ng mga kwento mula sa matatanda. Pero lagi ko lang iniisip na kwentong kutsero lang ang lahat. Pero isang gabi, nagbago ang pananaw ko. Gabi ng Sabado yon, 8:00 na. Malapit ng mag-alas 9. Nasa kumbento ako. Nag-aayos ng konti sa may hallway nang mapansin kong maaligasgas ang sahig kaya nagwalis ako. Napaisip ako, linggo na bukas at sunod-sunod na naman ang misa. Naalala ko rin ang mga batang sakristan. Minsan may mga nakakaligtaan silang gawin, lalo na ang pag-aasikaso sa sakristi. Kinuha ko ang susi ng simbahan at naglakad papunta ron. Binuksan ko ang pinto sa gilid ng altar. Sabay bahagyang yumuko bilang paggalang bago pumasok. Madilim ang buong simbahan. Ang tanging nagbibigay liwanag lang ay ang ilaw mula sa sakristi na tumatagos ang liwanag papunta sa altar. Diretsong nagtungo ako sa sakristi.
At sinimulan kong suriin ang mga gamit para sa misa. Mga kasuotan ng pari, kandila, libro at ang isa sa pinakamahalaga, ang ostya. Hindi ako nagkamali sa hinala ko. Halos paubos na ang laman ng lalagyan ng ostya. Kinuha ko ang susi ng cabinet kung saan nakalagay ang mga supplies. Binuksan ko ito at naglabas ng isang pack ng ostya. Matapos kong isalin sa lalagyan, tiningnan ko ulit ang paligid. Maayos naman ang ibang gamit. Pero napansin kong may nagkalat na alikabok at maliliit na dahon sa sahig. Siguro dahil sa mga ibong malayang pumapasok sa simbahan umaga man o gabi. Kumuha ako ng walis at sinimulang linisin ang sakristi. Sir Mac, habang nagwawalis, bigla akong nakarinig ng mga yabag sa altar. Napahinto ako. Lumabas ako sa sakristi at nagpalingalinga sa paligid. Tahimik. Wala namang tao. Baka ibon lang, sabi ko sa sarili ko. Pero biglang may bumalot na malamig na hangin sa katawan ko. Yung lamig na hindi normal. Para akong itinapon sa Disyembre sa gitna ng tag-init. Marso pa lang nung mga panahong yon. Kumalma ako. Huwag kang magpatalo sa takot, sabi ko sa sarili ko. Lumapit ako sa main fuse para buksan ang ilaw sa altar. Pero bago ko pa magalaw ang switch, may narinig akong kumakanta. Malakas ang boses ng babae. Nagulat nga ako Dahan-dahan kong nilingon ang choir chairs. Doon ay nakita ko ang isang babaeng nakabelong puti. Nakaupo sa choir chair sa baba ng altar. Kinakanta niya ang hosana sa kaitaasan. Nanigas ang katawan ko. Halos hindi ako makahinga. At nang madako ang tingin ko sa altar, doon ako tuluyang nawala ng lakas. Yon ang pinakamatinding takot na naramdaman ko sa buong buhay ko. May pari doon. Nakataas ang kamay na parang sumasabay sa kumakantang nakabelo. Pero wala siyang ulo, Sir Mac. Nakasuot siya ng kulay brown na sutana. Alam kong hindi ako namamalikmata. Dahil kitang-kita ko ito. Malinaw po ang mata ko. Para akong pinako sa kinatatayuan. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Gusto kong tumayo, pero hindi ko magawa. Hanggang sa bumigay ang mga tuhod ko. Tuluyan akong napaupo sa sahig. At bago ko pa maigalaw ang katawan ko, biglang nagdilim ang paningin ko. Nawalan ako ng malay nun. Nagising ako sa pakiramdam ng isang kamay na mahinang tumatapik sa pisngi ko. Dahan-dahan akong dumilat. Si Gilbert pala ang gumising sa akin, ang may edad ng caretaker ng simbahan. Tinulungan niya akong makatayo. Inakay niya ako palabas ng simbahan habang tinatanong kung anong nangyari. Dinala niya ako sa kumbento at pinaupo sa isang bangko. Inabutan niya rin ako ng isang basong tubig. Nang bumalik ako sa wisyo, nagsimula siyang magkwento. Sabi niya na alimpungatan lang siya tapos nakita niyang may ilaw sa gilid ng simbahan. Yung bintana kasi ng kwarto niya sa kumbento, nakatapat sa pinto sa may altar. Tapos yung kurtina niya raw manipis lang, kaya kitang-kita niya yung liwanag sa loob ng simbahan. Kinabahan daw siya. Baka raw may masasamang loob na pumasok sa simbahan. Dali-dali siyang bumangon at lumabas. Kabado pa nga raw siya kasi tiyak na mapapagalitan siya kapag may mga nawalang gamit. Nakahinga raw siya ng maluwag nang makita niya ako. Pero nagtaka siya. Bakit daw ako nakahiga sa sahig? Kala niya may nangyari ng masama sa akin. Pero nung makita niyang humihinga pa ako, ginising niya ako agad. Ako naman ang tinanong niya kung anong nangyari.
Tumingin muna ako sa orasan bago sumagot. Mag-aalauna na pala ng madaling araw. Kung ganoon mahigit 3 oras akong nawala ng malay. Sinimulan kong ikwento ang lahat. Mula sa pag-aayos ko sa sacristy, sa biglang paglamig ng paligid, hanggang sa pagkakita ko sa babaeng nakabelo at sa paring walang ulo. Habang nagkukwento ako, nakita kong nanigas ang mukha ni Gilbert. Napansin kong napatunganga siya na para bang nag-iisip. Tahimik siya ng ilang segundo bago nagsalita. Sabi niya, sa tagal ng pagiging caretaker niya sa simbahan, hindi pa raw siya nakaranas ng ganong kababalaghan. Pero alam niya ang mga kwento tungkol doon. Matagal na raw may nakaranas ng tungkol sa choir na kumakanta kapag 10 oras ng gabi at ang paring pugot. Pero hindi pa raw siya mismo nakakakita. Kaya malas daw ako. Ako ang napagpakitaan. Dagdag pa niya baka raw bukas ang third eye ko. Pero paano, sabi ko? Kung bukas nga ito, bakit ngayon lang ako nakakita? Sabi ko pa baka natsyempohan lang talaga ako. Sir Mac, simula noon, hindi na ako nagpapaiwan sa simbahan ng mag-isa kapag gabi. Kung maglilinis man ako sa sacristy, sinisiguro kong maliwanag pa at may kasama ako. Hello po, Sir Mac. Ako po si JC. Tubong probinsya. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa manok. Lumaki akong sinasama-sama ako ng papa ko sa sabungan. At doon ko natutunan lahat ng tungkol sa manok panabong. Mga paboritong bloodline, conditioning, pagmamanok pati na rin ang mga salitang alam lang naming mga sabungero. Sa sobrang hilig ko, halos hindi na ako umaalis sa tabi ng papa ko tuwing may derby. Doon ko unang narinig yung mga salitang pearl eye, yellow-legged, sweater hatch, kelso at kung ano-ano pa. Yun bang kahit tulog ako, naririnig ko pa rin sa isip ko yung tunog ng pito ng sentensyador at yung sigawan ng mga tao sa ruweda. Nang medyo lumaki na ako at nag-teenager, nagtayo ng sariling manuka ng papa ko. Doon ko lalo naramdaman yung excitement na ako mismo ang may hawak ng mga alaga naming manok. Madalas nga akong mapagalitan ng mama ko dahil mas inuuna ko pa ang pag-aalaga ng manok kaysa pag-aaral. Kung minsan sa manuka na ako natutulog, lalo na pag Biyernes at Sabado ng gabi o kaya kapag Linggo na araw ng tupada. May kubo kami roon na ginawa naming tulugan. Medyo malaki yon at presko ang hangin. At para sa akin, walang tatalo sa pakiramdam na ang huli mong maririnig bago matulog ay yung mga manok sa kulungan. Mga manok ang pinaka-bonding naming mag-ama. Minsan nga sa sobrang galing ng manok namin sa sparring, iniimbitahan pa kami ng mga veterano para sa bitaw. Marunong na rin akong magtari kahit bata pa ako noon. At kabisado ko na kung kailan kondisyon na yung manok at kung kailan kailangan ng fly pen. Alam ko rin kung anong broodcock ang magandang ipare sa hen na may winning bloodline. Hanggang isang umaga, pagkagising ko nadatnan ko ang papa ko sa may manukan. Nakatungo at parang tulala. Paglapit ko, nakita ko ang isa sa pinaka-paborito naming stag. Nawala ng laman ng katawan. Ulo at paa na lang ang natira. Yung mga balahibo nagkalat sa paligid. Para bang nilapa ng kung anong hayop. Kakaiba yung itsura, Sir Mac. Hindi kagaya ng kagat ng aso o daga. Para bang pinanggigilan at pinaglaruan muna bago tinira. Sabi ng papa ko, baka raw may nakapasok na mabangis na hayop. Baka raw bayawak o kung ano man.
Dahil doon nagdagdag siya ng ilaw sa manukan. Gabi-gabi din siyang nagbantay doon. Nung mga sumunod na araw, gabing-gabi na akong matulog ang papa ko sa pagbabantay. Ayaw na niyang maulit yung nangyari. Sabado noon, Sir Mac. Napagdesisyonan kong doon matulog sa manukan. Nagpa-good shot pa ako kay mama para lang payagan ako. Gusto ko kasing maranasan yung pagbabantay. At sa totoo lang, curious ako kung ano ba talaga yung umatake sa manok namin. Baka may makita ako. Bandang hating gabi, naalimpungatan ako. Pagtingin ko sa relo, Sir Mac, 11:00 na. Maliwanag yung paligid dahil sa ilaw na nilagay ng papa ko. Napansin ko nagising pa siya. Nakasilip siya sa siwang ng kubo namin. Bitbit niya yung itak na ginunting. Yung mahaba, manipis at pakurbada. Seryoso siyang nakasilip sa siwang. Magtatanong sana ako kung ano yung tinitingnan niya. Pero bigla niya akong sinaway. Huwag daw akong maingay. Sinabi niya yon nang hindi siya lumilingon. Kaya nag-ingat ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Nakisilip din ako sa siwang ng kubo. Sir Mac, doon ko nakita ang isang gumagapang sa lupa. Dahan-dahan. Papunta sa mga kulungan ng manok. Isang tao na hubot-hubad. Itim na itim ang balat. Na para bang nilublob sa grasa. Kumikinang pa yung katawan noon sa tama ng liwanag. Hindi ko agad naaninag yung muka. Pero sigurado akong hindi normal na tao yon. Sabi ng papa ko, aswang daw yon. Kaya pala bitbit niya yung itak. Ang tanging bilin niya sa akin, wag na wag akong susunod. Lalabas daw siya para harapin yung aswang. Bigla na lang hinawi ng papa ko yung kurtina ng kubo. Hindi na siya nag-atubili. Parang hindi na siya nag-isip kung ano man ang kahinatnan niya. Diretso niyang tinakbo yung direksyon ng gumagapang. Nakita ko kung paano nagulat yung aswang. Nakita ko kung paano ito tumigil sa paggapang at nakanganga na para bang nag-aabang ng pagkakataon. Yung ngipin niya, Sir Mac, hindi ko malilimutan. Maliliit pero matutulis. Parang butil ng bigas na binalatan. Yung mata niya hindi ko maintindihan ang kulay. Pero siguradong hindi normal. Malalaki yon at tila walang balintataw. Hindi tulad ng satin na itim at puti lang. Kinabahan ako para sa papa ko. Alam kong hindi biro ang kalaban niya. Pero sa gulat ko, hindi siya nagpatinag. Nag-uumapaw yung galit at tapang ng papa ko noon. Tatakbo na sana palayo yung aswang papunta sa bakod ng manukan. Pero mabilis ang papa ko. Inundayan niya agad ng taga. Tinamaan sa may hita yung aswang. Kita ko kung paano bumuka yung balat nun. Tapos umagos yung dugo. Imposibleng mababaw lang yung tama. Pero kahit ganun, nakatakbo pa rin yung nilalang. Habang papalapit sa bakod, hinabol pa yon ng papa ko at muling inundayan ng taga sa likod. Sakto sa pagtalo ng aswang, sumabay yung taga ng itak. Humagod yon sa likod. Nag-iwan yon ng malalim na hiwa na kita kong lumapad habang umaagos ulit ang dugo. Narinig ko yung mura ng papa ko. Sabi niya, ang lakas daw ng loob ng aswang. May ilaw na nga nakuha pang puntiryahin yung mga alaga niya. Huwag na raw babalik yon. Dahil sa susunod, hindi na niya bubuhayin pa. Bumalik siya sa kubo. Hinihingal pero nakangiti. Yung tipong proud sa nagawa niya. Yung tipong parang nanalo sa six-cock derby. Para sa kanya, panalo siya sa laban.
At wala siyang pakialam kung anong klaseng nilalang yung hinarap niya. Napabilib ako lalo kay Papa Sir Mac. Sabi niya buti na lang daw at walang manok na nadali yung aswang na yon. Kinabukasan, ikinuwento niya sa mama ko ang lahat. Tuloy simula nun, hindi na ako pinayagang matulog sa manukan. Pwede daw akong pumunta, pero bawal na akong mag-overnight doon. Delikado raw. Awa ng Diyos, hindi na naulit yung insidente. Wala nang aswang na bumalik. Hindi na rin kami nabawasan ng manok. Yun lamang po, Sir Mac. Maraming salamat po.